1. So napakaaga pa rin. And ngayon, naglalakad kami ni Milan and napapunta kami dito sa papaya farm namin. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kalalaki yung mga papaya farm namin. And I think patapos na yung harvest namin, guys. Meron na lang kami natitirang mga harvest ng 5 to 6 times. Tapos magsa-start na noon yung pamumulaklak ng mga mangoes. Papakita ko sa inyo. Guys, right over there, meron na tayong mga workers. Ang oras ngayon is 6:30 and nagbe-breakfast na sila. And nandito kami ngayon. Ayun yung ano natin, no? Yung banana farm natin. And nandito yung ating papaya farm. So, papakita ko sa inyo. So, ayun yung papaya farm. Na lang this year, walang naging problema yung papaya farm, guys. Pero ang sabi sa akin ni Milan, here daw, medyo pangit yung mga banana farms namin. Yung second harvest namin, I mean yung second banana plant namin dito, yung sa pinakita ko sa inyo, yung sa pinakadulo, meron daw siyang problema, meron daw siyang fungal infection. So ngayon, nag-hire kami ng mga trabahador para mag-spray ng mga pesticides. Kasi once na nasira yun, mapapagsawalang ano yun, sa walang bisa, parang walang epekto and hindi maganda yung harvest ng second banana plant. So si Papa nasa bahay pa siya, gumawa na nga ako ng chai para sa kanya, pero ang sabi niya pagkarating na lang daw namin after maglakad dun siya magcha-chai. Pero pumunta nga daw kami dito sa farm na ito para i-check nga yung mga workers if kumain na ba sila. Kasi alam nyo ba, yung mga workers dito, napakaaga talaga nilang pumupunta. Yan yung mga asawa nila, maaga silang nag-aano ng mga pagkain ba, nagre-repair ng mga pagkain para sa mga asawa nila. And then, pupunta na sila dun sa lugar kung saan sila magtatrabaho. So, usually pupunta sila ng mga alas 6. And then, pupunta na sila sa farm, kakain. And 7 o'clock, start na yung trabaho nila. Pero magbe-breakfast muna sila bago mag-start yung work. And then matatapos sila ng alas 4, alas 5, mga ganun. And regular yung mga workers na nakuha namin ngayon, guys. Every day, pumupunta talaga sila ng alas 6 and sumasabay talaga sila sa amin. Kapag kagising namin sa paglakad, nandun na sila. So imagine niyo anong oras sila nagigising every day. Considering na napakalayo ng lugar nila. Yung lugar nila is 1 hour away daw. And pumupunta sila gamit yung tractor. So, napakahirap ng buhay para meron silang trabaho araw-araw. Dumadayo sila sa iba't ibang mga farmlands and iba't ibang mga barangay na may magbibigay ng trabaho sa kanila. Ito naman, guys, merong mga castor oil. Castor oil yan if hindi ako nagkakamali. And nandun si Doc, sinamahan niya yung mga workers para ipakita nga kung ano ba yung mga i-sprayan and pakita kung ano ba yung mayroong mga plant na may fungus. Pinayagan tayong pumunta para makita kung paano nila ginagawa yung mga snacks. So, papakita ko sa inyo. So, ayan, guys. They're currently making. This is the mixture. This is the dough.
ibang mga nasto guys. Ito yung Mori Papri. So yan yung favorite ko. Ayan, ito yung stock nila. Ito din Kiki Papri naman to. Tapos ipapack nila yan mamayang gabi. They're using chickpea flour. Thank you. That's Katya. Gatia. This is Gatia naman. So malalaking sep. Malalaking pieces. Oo. Little bit thick. Besan flour. So they're gonna be putting besan flour. Amna banawa na kami? Amna banawa na? Ouch eh. So both are besan flour. And they have mixer, so they will not have a hard time mixing the ingredients, right? Masala. This is masala. Different masala. They have turmeric, I think, to make the color. There is oil. We'll be putting a lot of oil in here. Ayan. Over here guys, they are currently mixing it. Ayan o. So they are using this mixture. Napakalaki ng mixture na ginagamit nila. Para hindi na nga sila mahirapan, di ba? Kasi kailangan maayos yung pag-mix nito. Control niya para hindi masyado mabilis yung pagkakaluto. Ay, pag-mix. And I think kapag ma-mix na ng maayos, lalagay niya dito sa lalagyanan. Guys, dito sila nagpapack. Ganito sila nagpapack ng mga items nila. So, yung pinapack nila is Kiki Papri. So, wala silang kilo-kilo dito, I think. Hanggang sa masara lang yan. So, kamay-kamay lang talaga dito, guys. Hello, who garage do? Ekam, moja karna ko. Ekam. Be mainat ya? Be mainat ya, beta? So, dito sa India, usong-uso din pala yung pagsa-celebrate ng second month, third month ng baby. So, kanina si Krishnavi, actually ngayong araw, si Krishnavi, nagsa-celebrate siya ng second month niya. So, ang bilis ng panahon dati, napakaliit lang niya. Nandito ulit kami ngayon dito sa farm, guys. Kaninang umaga nandito kami sa farm. Ngayon na naman, nandito na naman kami sa farm. And meron lang ginagawa si Doc doon sa battery. Parang mag-o-open kami ng cork yata or something. Ayan, nandito naman kami sa farm na to. Mango farm na may cotton farm na may tuwer. So, mamaya kakain din kami ng panipuri ni Doc kasi nagka-crave ako ng panipuri. Dami naming mga woods. Yung mga na to yung dahon ng mangga. And nandito kami ngayon sa pinakamalaking mango farm. And we are just checking it out. Malapit na itong mamulaklak, guys, after ng winter season. And then by June or July, harvest na naman kami ng mga mango. And during that time, sabay-sabay yung harvest namin ng banana, mango, tsaka kaunting papaya. So hindi na namin kinokolekta yan, guys. Binibigay na lang namin kina Sonal Masi, tsaka sa mga workers, tsaka kung sino man yung nangangailangan ng panggatong.
Napakadami. Since madami nga kaming mango farm. So, madami din yung pagkukuhanan namin ng mga wood. So, hindi na namin binibenta kasi mag-hire pa kami ng mga workers para kumuha nito mga woods. And medyo may kamahalan din yung mga workers kumpara sa benta dito sa mga wood ng farm. So, ayan. So, natanong ko kay Milan kung bakit walang mga malalaking mga woods. Milan, what happened to the big woods? We sold it. So, we sold the big woods. So, the merchant came here with the workers. Yes. So, we don't have to go and hire workers to work for us. And then they get wood. Ayun. Meron palang isang merchant na dumating, guys. And bumili siya ng mga wood. Kasi sabi namin, hindi kami mag-provide ng worker. Kung gusto niya ng woods, mag-provide siya ng worker niya. Kaya, ayun. Pupunta kami dun sa another banana farm natin. Kiara? Why you wear shorts? So today, guys, nagbigay pala na Milan, what did the workers do today? They put fertilizer and then they hide it with the sand. See? Ay, oo. See? So yan yung ginawa ni na Swan Almasi kanina together with Swan Almasi and friends. Then they hide it with sand. Para hindi liparin. So it will not evaporate in the air. Evaporate? Evaporate. Hindi masyado maganda yung mga bananas namin ngayon, guys, no? Our bananas are not that good this time as compared to last time. Yung last time na bananas namin, guys, sobrang gaganda. Pero ito, okay lang naman. Hindi masyadong pangit, hindi naman masyadong maganda. Ayan, ang ganda dun sa pinakadulo. This time, how many bananas we have, Milan, we planted? This thing is 2,800. This is 2,800 banana plants Yes. in this place. And the other place, 1,600 or 700. 1,700. And then, the other one, Old one, the old one, 3,500. 3,000. So, it's around how much? 7,000? 8,700. 8,000 around na mga banana. And then there's papaya also. And then there's mango. Yun lang. And we have cotton also, but it's not that big deal. Yung cotton. We have castor oil also, Milan, right? Yeah. Oh, I had no this one. We have castor oil also, right? No, not this time. We did not plant castor oil this time. No. And then, JD Boy will be planting papaya. So, ayun. Porsyentuhan siya doon. So, sa amin yung farm. Tapos, JD Boy will be the one working in that farm. So, yun yung mga tanim namin ngayon, guys. And iniikot lang namin para i-check kung meron bang nasira, meron bang kinain ng mga pigs. So, pinapacheck din ni Papa kasi. Nasa bahay si Papa ngayon, late na nga siyang dumating ng bahay. Around 3 o'clock na siyang dumating, hindi siya nag-lunch. Life of a farmer, no, Milan? It's very hard to be a farmer. Very. Very hard. Ayan, hanggang dun sa pinakadulo. Mula doon, hanggang dun sa pinakadulo doon, dun sa may tree na yon. Tapos ito yung mango farm.